Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. So, pag-usapan natin ngayon is about sa working permit. So, marami kasi nagtatanong sa atin sa comment section about sa working permit at yun yung naisip natin gawin topic. Although, hindi ako masyadong knowledgeable, pero isi-share ko yung mga alam ko. If ever meron kayong dagdag na kaalaman, pwede nyo pong i-comment para dun sa iba na talagang as in zero knowledge about dito sa working permit. So, simulan na agad natin. Ayan, ang topic po natin is about sa working permit dito sa Czech Republic. So, ano ba tong working permit na to, no? Ang working permit po is kailangan mo yan kapag nag-apply ka dito sa Czech Republic. Hindi ka makakakuha ng visa sa BFS kapag wala ka pong working permit. Kahit ikaw ay sa Taiwan or sa ibang part ng ibang bansa, yan. Sa ibang bansa ka, nag-apply, kakailanganin mo rin talaga ang working permit. So, meron ba tong expiration? Yes, meron po. May expiration po ang working permit. Sa pagkakaalam ko, is 3 months validity lang tong working permit. Once na na-release na sa inyo, kailangan kayo ay makapagpa-visa within 3 months. So, kadalasan na makukuha nyong sagot is minsan na-expired po on hand yung working permit. For example, sa tagal ng slot sa BFS or sa tagal ng slot na ibigay ng consulate natin is na-expired po ang working permit. So, yun po yung nagiging problema ng ilan sa ating mga aplikante na hindi po talaga sila umaabot sa expiration ng working permit. Hindi ko kasi sure kung inaabot hanggang 6 months. Pero as of yung pagkakaalam ko talaga is hanggang 3 months lang po ang working permit natin. Kung kanino nanggagaling ang working permit po na kailangan nyo sa isa sa requirements para sa visa, nanggagaling po yan sa employer. So guys, hindi po kasalanan ng ating agency dyan sa Pilipinas or hindi rin po kasalanan ng mga agency na nandito sa Czech Republic kung wala kayong working permit pa kaagad na nilalabas si employer. Kasi yun po ay manggagaling kay employer at pinapatunayan nun na etong si ganitong tao, for example, etong si ganito, etong si Pablo, kailangan ko dito sa Czech Republic. Ito po yung nagpapatunay na talagang i-hired po nila kayo. Yan po yung katibayan na kailangan talaga nila ng tao at ganito po yung capacity or ilang tao ba ang kailangan nila na magtatrabaho dito sa ibang bansa. So, wala pong nakakaalis from dyan sa Pilipinas na wala pong working permit. Ang dami kasi nagtatanong sa akin kung paano po ba yun? Paano pag na-expire? So, pag na-expired po, ang choice lang nun is kukuha ulit ng bago si employer. Kaya ang ginagawa po ni mga employer, once na nag-release na po sila ng working permit, dapat po ay maibigay kaagad kay applicant at malaman agad ni applicant na meron na para makapagpa-visa application na po kaagad sila. Sa tanong kung may bayad, kapag po DIY kayo, may bayad talaga to. It depends kasi yan sa inyong direct employer. So, DIY to ha, do it yourself. So, may bayad po yan, depende po yan sa inyong magiging employer, kung magkano ang magiging processing nila. So, sa mga agency, hindi ko nila lahat na may bayad kasi meron pong ibang agency, kagaya ng Venture, na wala pong bayad ang aking working permit at that moment na nag-apply po ako sa kanila. So, ang binayaran lang talaga namin sa kanya is ang aming PF or placement fee nung paalis na kami dyan sa Pilipinas. Pero sa mga processing fee, sa mga working permit po, wala po kaming binayaran. So, hindi lahat ng agency, ang bottom line dito, hindi lahat ng agency ay nagpapabayad ng processing fee. Kasi ang working permit is under siya sa processing fee. Ngayon, kung si agency na napag-applyan nyo may processing fee, ibig sabihin, magbabayad po kayo ng working permit. Included na po yun doon sa processing fee. Kung magkano, hindi ko po masasabi kung magkano ang sinisingil ng mga agency dyan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, placement fee lang po kasi ang binayaran ko na nagpunta po ako dito sa Czech Republic as of August 2022.
Marami kasi guys sa atin ang nalilito talaga at nagagalit sa mga agency natin dyan sa Pilipinas. Nilalahat ko na po. Na nagagalit sila kasi bakit ang tagal maglabas ng working permit ang Czech Republic. So, hindi po talaga yan sa agency. So, ang agency po is magde-depend lang siya sa ibibigay ni employer. Ngayon, kung itong sa employer, hindi kapag ganun kakailangan, although ni-hired ka na niya, pero hindi pag ganun ka-boom or ka-urgent yung pangangailangan niya sa'yo, parang naka-standby ka lang po muna sa kanya. So, kapag nangailangan sila, so, andyan ka as a applicant. Yun kasi yung nagiging kalakaran. Pero although talaga naman nangyayari yun Parang nagma-manpower, man-pooling tayo dyan sa Pilipinas. Kung makikita nyo doon sa mga pag-a-apply nyo, sa mga billboard na pinag-a-apply nyo, doon sa mga nakakaratula, doon sa mga agency, makikita nyo sa pinakailalim na part. Kapag nakalagay, for manpower pooling only. Ibig sabihin po nun, hindi siya ganun ka-urgent. Ibig sabihin nun, kumukuha sila ng tao for, parang manpower pooling, yung ganun. Paano ko ba sabihin siya sa Tagalog? Basta ganun, hindi siya ganun ka-urgent. Kasi makikita nyo naman kapag urgent na start immediately, yung mga ganun. Pero kapag manpower pooling, ibig sabihin, kumukuha sila ng tao. For example, kukuha sila ng mga around 200 person na i-interviewin, 200 person na ganyan. Tapos, ang kukunin lang nila in 200 person is nasa 20 persons lang na talagang makakapasa. So, yun po yung mga manpower pooling, tapos waiting ka muna. Yan po yung mga ilan sa mga alam ko na mga nagiging reason kung bakit hindi tayo nakakapasa minsan, or minsan hindi rin tayo akala natin hindi natin siya na-comply. Pero, parang sa hiring process kasi, syempre, mag-hire sila ng nasa 200, hindi naman hire, parang mag-mass hiring sila, mga 200 katao yung i-interviewin, pero ang totoo talaga is mga nasa 20 lang yung kailangan nilang tao. So, hindi na po yun bago, especially kapag ex-abroad ka. Sabi ko nga sa inyo, nung ako ay nag-Taiwan, nasa 1,800 po kami na in-interview in 2 days. 1,800 kasi ang number ko po nung panahon na yun is nasa 1,600 plus na. Kasi may numbering kami. So, pang second day yung time na in-interview ako. Tapos, yung kinuha lang sa amin, out of 1,800 kami, is 100 katao lang. So, ganyan po kahirap mag-apply ang pag-iibang bansa. Kaya nga, talagang suntok sa banga ang pag-iibang bansa. Palakasan talaga ng loob. Yan. Sana nasagot ko, no? Kasi ang dami po nagtatanong sa akin sa working permit. Especially kasi ang tagal daw ng pag-release ng working permit. Tapos, bakit daw ganun? Bakit daw may expiration? So, yan po yung masasagot ko sa inyo. Hindi ako ganun ka-knowledgeable, pero senior ko kung ano po yung alam ko lang. Ayoko naman na mag-share sa inyo nang hindi ko rin siya ganun kaalam. Especially ngayon, hindi ko rin sure kung binago na nila yung tagal or extension ng working permit dito sa Czech Republic. Kasi before nga po is 3 months lang, dapat makakapagpa-visa application ka na para hindi ma-expired yung iyong working permit. Yun nga. Sa ngayon kasi sobrang dami na nag-apply dito sa Czech Republic or generally dito sa Europe. Kaya medyo hindi ko masyadong sure kung binago na nila ang kalakaran. Yun lamang po, and maraming salamat. And sana kahit paano nakapulot po kayo ng aral. Thank you.